that dahil pagkatapos nung kanyang mga huling mensahe sa opisina ko, doon lamang June 22 at 23 nitong 2025. Imagine, just a little more than a week ago, naghuhumingi ng rescue dahil siya daw ay kinidnap ng KOJC at siya daw ay doon dinadakip sa Glory Mountain. Hanggang ngayon, at nung pinoward namin agad sa PNP yung mga messages na iyon at agad din nilang kinikilusan, kaya lang habang kinikilusan na yung kanyang mga mensahe noon, ay lumabas na itong video. Take note din pala, no, yung nirereklamo ko, pinaiimbestigang fake news channel, nagngangalang Pagtanggol Valiente. Bagong-bago po yan. Binuo lamang noong June 24, the day after nung mga huling mensahe ni Michael Maurilio. So, hiniling ko sa NBI ngayon alamin sino ba yung Pagtanggol Valiente na yan, sinong mga tao, sinong grupo, at dahil baka o malamang konektado yan dun sa cry for help nung earlier last month ni Michael Maurilio. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayong paman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sen, do you believe in the theory na maaaring yun nga kinidnap po si Michael Maurilio? His statement was not on his own volition at siya po ay in grave danger? Kung kinidnap talaga si Michael Maurilio at dahil doon ay kung nasa matinding panganib siya ngayon, all the more sana ay mapasakamay na siya ng PNP para sa mailigtas sa anumang panganib na maaaring pinaglalagyan niya at para din pwede siyang maimbestiga ng NBI batay dito sa reklamo ko at maging bahagi siya ng pagbuo ng kwento. Sino ba ang nasa likod nitong kampanya ito ng pagsisinungaling, fake news, witness tampering, at saka psychological warfare. Okay. Si Paisa na lang. Do you think it's also appropriate that the government or Senate on their part gumawa po ng action para ma-rescue nga po ito kasi parang sila sa danger? Well, ang Senado, dahil kami po ay legislative body, hindi po namin mandato o kakayahan mag-rescue ng mga kababayan nating nasa panganib. Kaya nga po yung mga huling mensahe yun ni Michael Maurilio sa PNP Davao namin agad ibinigay para kanilang ma-actionan. At hanggang ngayon, inaasahan kong ma-actionan nila ang sitwasyon, kung ano man yun, ni Michael Maurilio, at para mas mapalalim pa yung hiniling kong investigasyon ng NBI sa reklamo nito. Okay, thank you.